13 milyon ang walang trabaho o kulang sa trabaho ba yun? 1 milyon kada taon ang lumalabas ng bansa para magtrabaho doon. Kaya hindi totoo mag-create ng maraming trabaho yan. Pambubudol yan. Sa anong klaseng trabaho? Di ba? Mababang sweldo, kontraktual pa. Si Marcos ang numero 1 magnanakaw pagdating sa flood control. Hindi totoo na dahil siya nagsiwalat, wala siyang kinalaman doon. Patagal ng palusot. Yan ay palusot ng mga gilani. Sa Amerika, merong mga mafia boss doon. Coyote, boss sila ng mafia. Pero pupunta sila sa FBI. Ituturo nila yung mga kids nila. Siya naman ang boss ng crime family. Matagal na estilo yan. Kaya si Style niya rin yun. Marcos, boss ng magnanakaw. Oo, boss ng magnanakaw na tinuro yung mga sapakat niya para libre siya, di ba? Hoy, hindi kami kahapon ipinanganak. Kung ako'y isang tipo ng kape, ako ay barako. Kasi babarakuhin ko ang mga masasama sa lipunan natin. Gusto kong, kung meron lang tayong kapangyarihan, pag nagkaroon tayo ng kapangyarihan, buburahin natin ang mga Duterte sa buong lipunan yan. Hindi lang yan. Yung buong infrastructure of support nila at disinformation. At syempre, babarakuhin din natin ang mga Marcos. Dahil itong dalawang to, wala tong karapatan na umiral ang kanyang politika sa Pilipinas. Ang pag-iral ng Marcos at Duterte, yan yung pinakamasama at masahol na forma ng pamumuno ng mga political dynasty na kailangan ng wakasan. I won't be nice. I promise you. Kung may kapangyarihan lang tayo, I won't be nice. Barako. Ako si Calyodi at kung ikukumpara ko ang aking sarili bilang kape, siguro, alam niyo ba yung kaping bigas? Yung sinasangag siya. Gusto ko yon. Kasi gusto kong makasama ng mga manggagawa yung mga magsasaka para sa pagbabago ng sistema ng ating gobyerno. Lalo na yung sistema ng ating politika. Dapat wala na yung mga political dynasty. At ito tingin ko yung mawawala lamang, hindi sa bill ni Speaker D at saka ni Sandro Marcos na parehong dynasty. Kundi ito mawawala lang sa magitan ng malakas na pagkilos at rejeksyon ng mga manggagawa at magsasaka para i-down na yung political dynasty. Dahil ang political dynasty, tingin ko, ito yung punot dulo ng problema na kinakaharap ng taong bayan dahil sila ang gumagawa ng batas, patakaran, sila nasa tuktok ng ating lipunan. Kung mawawala ang political dynasty, magiging matino yung ating gobyerno. Bakit laging galit si Attorney Luke Espiritu? Alam mo, Calyodi, lambing pa nga yun na version of myself. They haven't seen me really mad. Oo, lambing pa yun. Malambing pa. Alam mo, may problema tayo, Calyodi. I think there's a problem with the fact na ang mga Pilipino daw ay mga masasayang tao. Totoo yan. Problemado yun. Problematic yun. It's not something to be proud of. Sa konteksto na ang lipunan natin ang pinaka highly stratified na lipunan sa buong mundo. Dito kapag elite ka, talagang elite na elite ka. At ipaparamdam ng elite sa lahat na elite sila. Hanggang sa daanan, magwawang-wang sila. Nagagalit ka. Tapos sa konteksto na matindi ang kahirapan, grabe ang korupsyon. Problemado na happiest tayo sa happiness index ng buong mundo. Isa tayo sa pinakamasayang mga populasyon sa buong mundo. Bakit? Kasi ang nagiging reaksyon natin sa ating problema, na mga seryosong problema, hindi naman biro, ay nagtatawanan tayo. Kaya ako, nire-reflect ko yung isang counter doon. Hindi tayo kailangan matuwa. Kailangan magkaroon tayo ng righteous indignation. Yung tipong, yung mararamdaman natin, bibitayin natin ang mga Duterte. Yan si Rodrigo, dapat ang maramdaman natin, bitayin natin yan. Yung galong klase na righteous indignation. Yung mga Marcos, tanggalan natin yan ng kapangyarihan at yaman. Yung ganong rage, okay yun. Kasi sa konteksto
na inaapi ang lipunang Pilipino, ang normal na reaksyon, dapat galit ka. Hindi yung magjo-joke ka at tatawanan mo yung sarili mong kaapihan tapos gutom ka. Hindi normal yon sa psikolohiya ng tao. 'Di ba? Kaya tanungin niyo kung bakit ako galit. Yun pa yung pinakamasayang version ko. Hindi pa nakikita kung gaano ako magalit. Bumabaw pa yun. Kasi Pilipino ako eh. Bakit ka ang tawag kay Ka Yodi? Kung ano ba, membro ka ba ng ILC? Siguro, Alam mo, no, yan ay sa neighbor. Si Karomi, yung mga Ka ang tawag, Ka Rene, bakit ako tawag sa akin na Tornilo? Ka Recto, Ka Mario, yung mga neighbor leader, Oo. parang kapatid, parang gano'n. Yun ang nagsasama. Oo, kasama. Yun ang kahulugan eh. At naging natural sa akin na tawagin Ka Yodi. Kaya, pinapopular. Ba't tinanggap ko na yun na kasi kapatiran. Oh. Yun ang dahilan kung bakit ako tinawag na Ka Yodi. Baka naman mas malayo pa nga history niyan eh. Kahit siguro sila Bonifacio, hanggang karyaunan pa siguro, Kari ang tawag sa kanila. Di ba kasi kasama? Kasama, kapatid. Yan ang ibig sabihin. Ito, ang ganda nung tanong oh. Parang kilala na tayo eh. Kaya, Lawyer ba talaga si Tornilo? Kasi wala sa mukha mo. Pero sa totoo lang, nakakatuwa. Natutuwa ako dito na hindi alam ng tao kung lawyer ba talaga ako. Kasi yun ay binubura ko na sa aking identity. Ayoko nga ng tinatawag na Tornilo. maraw sa sa lawyer kasi, mas kungaring, di ba? Oo. Kasi yung mga abogado, sanggalo eh. Di ba? Sa lipunan natin. Binabarotot yung tama, Oo. at yung tama, ba yung mali. Tapos yung mga magagaling na abogado, hindi naman part ng identity nila pagiging abogado. Halimbawa, si Chel Jokno. Chel lang naman yan Pero magaling na abogado. Yung mga matitino. Pero yung mga sanggano, Attorney Harry Roque. Diba? Attorney Larry Gadon. Yung kurito mo. Pala si Attorney Luke. Atayos. Tawag niya sa akin Attorney Luke. Pero hindi niya na-realize lawyer ako. Until then. Binubura ko na yung identity na yan. Tapos meron pa ako nakitang comment. Tapos ang tawag niya sa akin, Attorney Luke. Okay. Tapos na-realize niya, ang kanyang comment ay ganito, ay, lawyer pala si Attorney Luke. Atayos. Tawag niya sa akin Attorney Luke. Pero hindi niya na-realize lawyer ako. Until then. Pero sa totoo lang, nakapasa po ako ng bado. At ako po ay nag-aral sa mababang paaralan. Ito nakakahiya ngayon ng Ateneo de Manila. Itinayayabang din ni Alan Peter Cayetano yun. At din siya. I'm from the Ateneo Law. Before I rebut, I'm from Ateneo Law School. Pero hindi, love na love ko yung aking institution. So, lawyer po talaga ako, pero hindi ako maasta. At ako'y may sasabihin na natin, self-hating lawyer. Kasi nga, sa mga lawyer din na mga sangganong kali, mayayabang Dadala ko rin ang yabang ng pagiging abogado. Kasi hindi dahil ganun ang personalidad ko, out of necessity. Kung lalaban ka sa mga political dynasty, ano ka namang hindi ka mayabang? 'Di ba? 'Di ba kailangan din namang angasan mo, kailangan maangas ka rin. Ka Yodi de Guzman, political dynasty. Hindi ako political dynasty siguro, kasi yung nagtanong nito ay alam nila na yun ang aking advocacy yun talaga. Baka. Oo. Kasi every time na tumakbo ako, ito yung aking laging frontier ng At hanggang ngayon, Oo. election man o wala. Kasi, napansin ko, lahat na nasa tuktok ng gobyerno, yung mga presidente, vice president, si Duterte, si Marcos, at ang mga lahat ng magaging presidente, karamihan dyan, political dynasty. Merong ilan na hindi, pero hawak sa liig ng political dynasty. Tapos ang Senado, halos 80% political dynasty, Kongreso, 70% political dynasty, Governor, puro 86% political dynasty. Ang problema, sila yung gumagawa ng batas Sila yung gumagawa ng program, ng policy, ng budget. Pero kaya mapapansin mo yung mga batas na ginagawa, talaga pabor sa mga political dynasty at sa mga kasabwat nila, mga big business, lokal at dayuhan. Kaya yung, halimbawa, itong batas na ginawa nila dito sa Pax Silica, ano mo ba yan bago in-approvean niya,
yung Paksilica, ginawa muna ang batas noong September 3, 2025 na pinapayagan ang dayuhan na mag-rent ng lupa sa Pilipinas ng up to 99 years. 99 years. Patay na yung nag-rent. Andyan pa rin sila. Kanila pa rin yung pag-aari. Tapos after nun, atong April ata, ibinigay sa Paksilica yung 1,619 hektar na para sa mga magkasara. Yung ganyang klase. At marami yung ganyang batas na ginawa tulad ng VAT law, tulad ng Mining Act of 1995, tulad ng Rice Tariffication Law, yung policy ng provincial rate. Lahat ng mga batas halos na ginawa pabor sa mga kapitalista, mga dinastiya. Kaya na parang tingin ko, ito na yung talagang sabi yung signature. Oo, punot dulo ito ng problema ng sambayan ng Pilipino. At kung hindi maalis ang political dynasty sa ating bansa, kahit sino pang pwesto natin, kahit anong rally pang gawin natin, hindi magkakaroon ng pagbabago sa bansang ito. Anumang tagumpay natin, sa sahod, sa klima, sa land grabbing, ano man, sa pagpapalis sa base militar, sa land reform, lahat yan, babawiin hanggat sila ang nasa tuktok ng ating pamahalaan, hanggat political dynasty. Kaya, yun ang aking talagang pamunahing advokasya na mawala ang political dynasty sa ating bansa. Bakit labor rights ang pinaglalaban ni Attorney Luke? Napaka basic ng sagot dito. Kasi ako isang labor leader. Ay, hindi labor lawyer, Kalyodi. Ayaw ko yung tang na yun na labor lawyer. Kasi babayaran. Di kasi ibig sabihin nun, nag-aawak ka lang ng kaso sa labor. Babayaran daw. Oo. Hindi, ang labor, hindi na ako nang mahawak ng kaso eh. Ako yung tipong nasa labor at hindi nag-a-appear sa labor arbiter or NLRC. Ako yung tipong nag-organisa ng mga manggagawa at sinasamahan sila sa pagwelga. Baragan. Nandun ako sa labor movement, baragan ng laban. Hindi yung naghahawak ng kaso. So, ako'y presidente at sinundan kita dahil matagal ka presidente ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Ako yung successor mo. Diba? So, since 2018, nang ikaw ay nag-retire na sa BMP at pumasok ka na sa Partido Lakas ng Masa, ako naman ang sumunod na Pangulo ng Bukluran ng Manggagawang Pilipino. Kaya, pinaglalaban ko ang labor rights pero hindi lang tayo nalilimita doon. At gusto kong i-assert na ang workers' perspective, proletarian politics, hindi lang yan simpleng pang-sektoral na wage contractualization. O labor leaders must be able to talk about not only wage and contractualization, they must be able to intervene in political discussions and struggles about everything in society. Kasi ang ating pinaglalaban ay ang alternatibo sa Borgis, makailit na politika ay ang proletarian type of politics. Meaning to say ng proletarian type of politics, ito yung politika na hindi nakasandig sa rule ng minority ng mga elite, Borgis, billionaire, kundi ang governance itself should really reflect the majority who are working people. Tawag natin dyan proletarian democracy. And when we talk about any issue under the sun, and tinitake on natin yan, diba? Dapat pinapauso natin ang labor leader na any issue under the sun, hindi lang sahod at saka contractualisasyon o economic benefits ng mga manggagawa. O yun, tulad nun, foreign policy, dapat may tindig tayo from the proletarian perspective. Paksilica, West Philippine Sea, gender rights, environmental rights, human rights, governance, Marcos, Duterte, lahat yan ay nagsasalita tayo. Kaya hindi tayo dapat nalilimit na labor rights lang pinag-uusapan. Never tayong ganon, na labor rights lang pinag-uusapan natin. Pero nilalagay din natin sa center stage ang mismong sektoral na issue ng manggagawa, pero hindi tayo nalilimita sa simpleng sectoral issue ng manggagawa. Ilang strike na ang nasabihan ni Calyodi? Naku, hindi ko na mabila. Alam niyo, noong 1983, diyan ako simula yung mapatay si Hinoy. Simula akong politika, union, paglaban. Yan ang panahon
na walang tigil ang mga welga. At pwede ko sabihin na yung 1983 hanggang 1983 hanggang 1990s, early 1990s, golden years ng pakikibaka ng mga manggagawa. Walang patid ang mga welga sa panahong yan. At dyan ako natuto, Luke. Diyan ako nasanay magsalita, diyan ako nasanay kapag natutunan na problema ng mga manggagawa, problema ng buong lipunan. Kasi uso-uso diyan yung suportahan. At every time na nagsusuportahan, pupunta ka sa picket line, laging mayroong symposium ang tawag. Forum, programa na nag-sharing ng mga problema na kinakaharap ng mga manggagawa. Madalas, diyan na natutulog sa picket line. Tulad ng ginagawa mo, na natutulog ka sa picket line. Kaya hindi ko na mabilang kung ilang welga yan. Every welga, tuloy-tuloy yan. Kasi tumatagal na isang buwan, tumatagal na 3 buwan, minsan taon pa yung welga, tuloy-tuloy ang suportahan. Kaya doon ako napanday. Doon ako nasanay bilang leader manggagawa sa mga pakikibaka ng mga manggagawa, welga, rally, protesta, barikada, yan ang aking naging pundasyon para sa pagiging kalyo. Naging manggagawa ka sa panahon na grabe ang strike movement sa Pilipinas. Yes, yun. Yung 1983, mula sa Latondenya, di ba? 79. Yung 83 yan, grabe ang mga welga niyan. Grabe ang mga manisi dyan ng mga tao. Mula south, dito sa east, Pasig, sa Valenzuela, Manila, yan, magmamarch yan. Hindi ko na talaga mabibilang yun. Kaya difference natin ito kanyo. Marami. Ang difference natin, ako kasi naging labor leader ako sa panahon na wala nang nanguwelga eh. Pero pinagwelga mo. Hindi, ibig sabihin, nabibilang ko siya. Kasi kaya ko siyang bilangin Ano nga? dahil hindi strike movement eh. O kaya kong bilangin yung welgang pinaputok natin. Pero sa iyo, hindi ko na mabilang ka. Sa dapi. Hindi uso ng look ang abogado pala. Oo, yan. Hindi uso ng abogado. Alam ko bang nakutuwa ko? Mga manggagawa, pag may problema mga manggagawa, welga, sit down strike, lahat, sama-sama pagkilos agad ang solusyon dahil malakas yung kilos ng manggagawa sa panahon yan. Kaya nasabi ko, golden years yung panahon yan. First question po natin ay mandatory team building ng linggo. Agree po ba kayo doon? Mandatory team building ng linggo? Ano sabi ang pisagal ko? Kahit hindi po nakita, parehas lang tayo eh. Salary ay confidential. Confidential. Confidential, disagree. The competition. Confidential po yun. Paano kapag neutral ka? Alam pagka government official, dapat hindi confidential. Diba? Pagka ikaw ay privado, naman, bakit mo naman Pwede mong i-disclose. wag mong i-disclose. Kapag government official, dapat din i-disclose ang sweldo mo. Kumpanyang concern sa mental health mo. Agree ba? Hindi. Agree. Boss mo be like, maswerte ka nga kasi may trabaho pa. Buisit siya. Record ng OT pero walang bayan. Pizza party instead na taas sweldo. Ayaw pizza party. Ayun. Next ba tayo? Pwedeng mag-leave. Ay, somebody eh. Ayun, pwede. Matakas ang sahod pero matakas din ang stress. Mataas ang sahod, pwede mataas ang stress. Tiyo. Puta, pwede ang sahod, pwede mataas ang stress. Sige, okay. Kaya na tayo magkaiba. Working after working hours. Nagtatrabaho pa rin kahit tapos na yung working hours. Ako, visit sila. Unpaid break time. Sige. So masahod kahit hindi nagtatrabaho. Sino kaya? Sino kaya yun? Visit mo tayo. Kapag binatawag ka ba ng boss mo, okay lang ba na hindi kong marap? Okay lang, matawag na kung namimura. Pwede bang? Agree. Pili man hindi. Kayo, next. Magbabakasyon ka ba o may problema sa opisina? Magbabakasyon ka ba o may problema sa opisina? So, may? Kung may problema sa opisina. Trabaksyo ka ba kung may problem sa opisina? Pwede rin. May problema pa rin, so madami pa po. Importante ba na may accountability ang isang maggagawa? Accountability? Wait, meron naman. Tama na. Okay. Pwede pong expand yung bakit po kayo magkaiba yung sagot niyo sa mataas ang sahod pero mataas ang stress. Sa akin naman, ang dating sa akin,
tapatan na lang natin ng mataas na sahod yung mga stressful na hindi sa akin pwede yun kasi mental health is important sa workplace. Hindi natatapatan ng malaking sahod ang stress. So, importante na ang mental health ay available for everyone, whether may mataas ang sahod o mababang sahod, di ba? Kailangan pinapangalagaan yan, available siya for everyone. Bakit ako agree? Bigla ko na naisip na sa mga manggagawa, hindi uso stress eh. Hindi ko alam. Sa mga manggagawa, yung problema, parang, wala lang. Okay lang yan. That's yan. Ang mga buklat sa amin, parang hindi yan ikamamatay. Hindi kasisira. Hindi nga ako, ngayon nga ako nagtataka bakit mayroong usong na de-develop yung mental health. Sa amin, ang mahalaga sa manggagawa ay may sapang sahod. Tapos yung mga problema, pinapagpag lang natin yun. Hindi namin sanay mga manggagawa. Pero siyempre, pangara, maganda yun, no? Pero sa ngayon, hindi uso sa mga manggagawa ang stress. Mga problema lang, wala yan. Huwag ka may malaking pera. Wala yan, parang hindi Ka makasukbay. Oo, pero doon na yan, parang hindi big deal. Kasi survival ang Big deal. Ayun, hindi big deal yung stress sa trabaho. Yung sinabi niyo pong survival, bakit po? Bakit survival? Di ba Maslow's hierarchy of needs? Kung nasa level ka na physiological need, di ba, medyo hindi ka makakatawid doon sa higher forms of need. So, naiintindihan ko yung sinabi ni Gariotti na kapag survival ang manggagawa, wala siya ibang isipin, hindi yung survival. So, emotional need, medyo secondary sa kanya yon. Pero hindi, it's not a good thing. Oh, yeah. It's not a good thing kasi ibig sabihin nun, nalugmok lang siya sa survival tapos hindi na de-develop yung emotional needs niya, 'di ba? Yung kanyang need for self-esteem, tsaka need for self-actualization which kailangan maabot ng isang tao. 'Di ba? Pero nagigets ko ang ibig sabihin ni Kayodi kasi syempre pagka nasa survival ka, mag-iisip ka pa ba ng malungkot ako or depressed ako? Hindi, syempre ang iisipin niya paano makakain ng kanyang pamilya, 'di ba? I guess, I'm not saying it's a good thing. Pero nagigets ko yung sinasabi ni Kayodi. Gaano kahalaga na maging aware ang mga tao sa impeachment trial ni BP Sara? Nako, ay dapat napakahalaga. Napaka-importante na maging aware ang mga tao sa impeachment. Dahil sa impeachment na ito, ang realidad, parang kinakailangan daw 16 Ang na maging boto para matanggal si Sara. Kasi dapat ma-impeach si Sara. Pero ang problema, kailangan mo 2/3 ng 24, which is 16. Ang problema natin, itong mga senador natin ngayon, Glo, hindi naman ito nag-uusap sa tama at mali. Ni numbers game lang yan. Oo, hindi kahit anong tambak na totoong ebidensya ipresenta mo laban kay Sara, hindi yan ang pag-uusapan. Kita mo, on public na nagmura, nagbanta, abay, gusto pang ilusot eh. At yan ay hindi yan mag-uusap. Mag-uusap siyan sa dila. Loyalty. Or political calculation. So, kaya para masuportahan yung mangyari yung gusto ng mamayan na dapat ma-impeach si Sara, dapat lumahok yung mga mamayan. At para sila objectively makalahok, kinakailangan malaman nila yung detalye ng lahat ng ka-impeach na ginawa ni Sara. Kasi yun ang kailangan ng prosecutor. Kulang sila sa bilang sa loob ng Senado, pero kung magkakaroon ng malaking rally o outcry ang mga tao na dapat ma-impeach si Sara, doon yun lang mangyayari. Ibig sabihin, yung partisang importante, yung pagkumbinsi sa tao. Yun ang kailangan. Ay, mahalaga. Kung at the end of the impeachment process, 49% pa rin ang sumusuporta kay Sara, ibig sabihin bigo yung prosesong yun. Diba? Worth it ba na ang kalikasan ang magdudusa sa mga trabahong hatid ng pagsilika? Siyempre, hindi. Sige, tigman natin. Kadaan-daang hektare bigay natin sa dayuhan.
Tapos ang lahat ng water resources natin ay nandun sa gagamitin nila sa general tubig. Nawala na tayong mga tubig eh. 'Di ba? At mga magsasaka natin patayin natin ang kabuhayan. As imagine mo yung mundo na sila ang kikita. Magsasaka natin ang ating agricultural sector ay patay. Hindi tayo nagpo-produce ng pagkain. 'Di ba? Ang meron lang sasabihin nila may trabaho. Trabahong ano? Trabahong kontraktual, starvation wages, tapos ang ating water resources mauubos, tapos ang ating magsasaka mamamatay sa sektor, import na lang kayo ng pagkain. Tingnan natin kung ang cumulative effect nito ay maganda. Alam na natin ang effect niyan kasi yan naman ang pulisya ng gobyerno. We have been pursuing the policy of yung neoliberal type of an economics, di ba? Na ang mga business na ganyan binibigay natin sa mga foreigner. Hindi naman unique yan na case sa Pilipinas. Meron tayong mga export processing zone na yan ay hubs na mga foreign business na walang kinalaman sa daloy ng ating ekonomiya. Kasi yung mga foreign businesses na yan, simpleng mag-hire lang ng cheap labor sa Pilipinas. Tapos hindi nga yan na gumagamit ng raw material ng Pilipinas kasi assembly line lang yan. Tapos hindi niya pinapayabong ang ating manufacturing industry talaga. Kasi yan ay nasa enclave lang ng worldwide assembly line na hindi gumagamit ng raw material sa atin, hindi pinapagana ang ating local economy, kundi hiwalay na tight siya na production process na walang kinalaman sa ekonomiya natin. Kundi cheap labor lang. Anong nangyari? Bumuti ba ang kalagayan ng Pilipinas? Marami tayong export processing zone. Dadagdagan lang natin ng paksilika eh. Di ba? Na isang hub na naman, na protektado sila, at the cost of what? Hectares and hectares, hundreds of hectares of land, agawin mo sa magsasaka. At the cost of what? Water resources natin na mauwi. At bukod doon, yung sinasabi nila, Luke, na trabaho, maraming trabaho, kalokohan yan. Dahil isang taon lang, tayong nag-i-invite ng mga foreign investor, pumapasok dito, katulad ng EPSA, Industrial Mark, ang dami niyan. Pero after 100 years sa pag-iimbita, 13 million ang walang trabaho o kulang sa trabaho. Ba yun? 1 million kada taon ang lumalabas ng bansa para magtrabaho doon. Kaya hindi totoo mag-create ng maraming trabaho yan. Pambubudol yan. Tapos anong klaseng trabaho? Di ba? Mababang sweldo, contractual pa. Okay, ito naman pangalawang tanong. Bakit mahalaga na magkaroon ng accountability sa kaso ni DP Sara? Ano mga pala naman? Naku, pag hindi nagkaroon ng accountability dito sa impeachment ni Sara, hindi ma-convict si Sara? Makalusot? Eh, wala na. Wala na to. Hindi na uso ang accountability. Ano? Ang mangyayari, impunity. No, sa paggawa ng kalokohan, pagpapahirap sa bayan, pagnanakaw, at lahat na pagbabanta, lahat ay pwedeng gawin, mga pagka-iipo ng mga unexplained wealth, yun ang magiging kalakaran. Kasi hindi pala makukundik eh. Kahit magnao ka ng milyon-milyon, 100 million na pera. Kaya dapat makonvict si Sara. Ang gagagano naman, sabi ko sa iyo bakit hindi ako nanalo sa sweepstakes? Gusto ko men tumira sa mga Duterte. Sana ito. Ano masasabi mo sa flood control sa Philippines? Okay. Kung ikaw Duterte, ako naman Marcos. Diba? Maliwanag na sasabihin ko na si Marcos ang numero 1 magnanakaw pagdating sa flood control. Hindi totoo na dahil siya nagsiwalat, wala siyang kinalaman doon. Yan ay matagal ng palusot. Yan ay palusot ng mga guilty. Sa Amerika, merong mga mafia boss doon, Kalyote. Boss sila ng mafia. Pero pupunta sila sa FBI. Ituturo nila yung mga underkids nila. Siya naman ang boss ng crime family. Matagal na estilo yan. Kaya Style niya rin yun. si Marcos, boss na magnanakaw. Oo, boss na magnanakaw na tinuro yung mga sapakat niya para libre siya, di ba? Huwag natin kalimutan na ang isa sa maingay, ang pinakaunang naging maingay sa flood control, noong 2024, kung naalala mo Kalyodi, na nagyabang si Bongbong Marcos, meron akong 5,500 flood control projects. So biglang bumaha. Karina. Oo, bumaha.
O nasaan na yung 5,500 mo? Alam mo kung sino nag-ingay sa Senate? Si Joel Villanueva. Si Joel Villanueva ang nagkondina ng mga anomalya sa flood control at nanawagan ng investigasyon. Pero lalabas, kasali siya. Diba siya, isa na rin siya sa tinutugis tungkol dyan eh. So, hindi totoo na porket ikaw ay nagsalita kontra sa flood control, ay hindi ka kasali. Akala ba natin hindi mga sinungaling tong mga to? Hindi, ang sagot yan, Hoy, hindi kami kahapon ipinanganak. Hanggang hindi umabot yung mga investigasyon na yan kay Marcos, hindi magkakaroon ng totoong resolusyon ng flood control scandal na yan. Kaya hanggat hindi nakulong yung Marcos na yan, di ba? Wala talagang... Kasi upuso des, sama mo na. Oh, lahat ng kasapakat, of course, kinulong mo kasi yung puno eh. Di ba? Hindi pwedeng yung mga sila saldi ko lang, yung mga fall guys lang. Kailangan umabot yan kay Marcos at dapat makulong si Marcos. Pero, ito lang ang caveat. Hindi ko sinasabi ito dahil gusto ko si Sara ang pumalit. Ayan ay ipokritong posisyon. Kaya yung mga DDS na yan, na puro flood control, pero gusto nyo ipalit si Sara, mga wala kayong kredibilidad na anti-corruption kayo. Bitbitin nyo ang anti-corruption issue na walang binibitbit na Sara Duterte, maniniwala pa ako na talagang anti-corruption kayo. Pero kung sasabihin nyo, flood control investigation, tulad nila Mike Defensor, tulad nila Marcoleta, tulad nila Alan Peter Cayetano, kung puro kayo flood control, pero sa kabila nun, gusto nyo lang ipalit si Sara Duterte na magnanakaw din, wala kayong kredibilidad. Kung totoo ang anti-corruption, talagang wala kang bitbit na Sara Duterte. Lahat ng Tulad tayo, lahat ng corrupt. dapat. Ano yun? Lahat ng sangkot. Dapat maragot. Ayun. Okay. May tiwala pa ba kayo sa administrasyon ni Marcos? Ano mo sa akin to? Nakakita kayo na simula ba? Nanitiwala ka? Oh my, kailangan pa bang i-memorize? Kami di ata ni Calyodi ang pinaka-consistent. Nung 2022 pa, yung mga DDS na yan, hindi consistent yan eh. Bakit? Sila yung lumamon dyan sa gawing presidente si Marcos. Di ba? Ngayon magtatatalak sila na kain suka. Nauna nga kayo nagkain suka, di ba? Di ba? Kinainsukan nyo yung maka-Marcos na posisyon ninyo noong 2022. Kayo yung pinaka-naunang inconsistent. Kayo ang nagluklok dyan bilang presidente. Tapos yung mga masama mang sabihin. Kasi mga botante ko rin ng ibang sumusuporta. Alam ba, naisip mo. Gusto pa na mag-alyansa kay Marcos ngayong kainsuka nga. Di ba? Pero tayo... again. naging never against Bongbong Marcos, di ba? Ngayon, gan. Never against. Pwede na eh. Never against na kay Bongbong. Wag nang kontrahin yan. Kasi importante labanan si Sara, makipag-alyansa tayo kay Marcos. Tayo yung consistently na until now, singilin si Marcos, never tayo nag-veer away from our anti-Marcos political position. Never tayo nagsasabing alyansa tayo kay Marcos. Hanggang ngayon gusto nating tugisin si Marcos at the same time tugisin si Duterte. Kaya nga nagtataka ako sa tanong na ito. May tiwala pa ba kayo sa administrasyon ni Marcos? Para nakatiwala. Kaya baka Marcos ka para ka. Pero pa. Talagang, di ba nakilala tayo sa debate sa SMNI? Ano bang sinabi ko? Magpilato ka. Ano ba yung bakbakan namin ni Gadon at ni Roque? Diba tungkol kay Marcos yun, na simula pa noong 2022, ayaw na natin dyan sa kay Marcos at naniniwala tayo hanggang ngayon na hindi pwede si Marcos. Never. Never ang sagot dito. Never again, hindi never against. Diba? Never against. Meron na ngayon, never against. Kasi gusto makipag-alyansa eh. What's your reaction sa 755 minimum wage in NCR? Seryoso ito sa akin na ito. 755. Kasi dahil so dan 60 pesos. 60 plus ko, di ba? Ito yata yung part na nagbigay ang doon NCR ng 85 pesos. Sa dalawang hurugan. Nireject natin yon. Di ba nireject na inatake natin dahil napakaliit. Maliit doon sa hinihingi na
200 pesos at lalo mas maliit doon sa cost of living na ngayon ay 1,312 na. At ang insulto pa doon ay yung maliit na nga, ginawang dalawang bigay. 60 at saka yung 25. Kaya ito'y pagpapakita na yung gobyerno ni Marcos ay wala talagang malasakit sa mga manggagawa. Hindi nakikita yung papel na ginagampalan nating mga manggagawa na siya ang productive forces for development. Wala siyang ganon. At ang pinagpapahalagahan niya ay yung mga big business. Tayo, 4 na taon na siya sa Malacanang. Never tayo inimbitahan para konsultahin. O Kalyodi, Kaluk, ano bang pwede natin pag-usapan sa mga manggagawa ngayon? Never! In 4 years. Pero alam mo ba, na yung kinatawan ng mga kapitalista, Ilang beses na. twice a month, kinakausap ni Marcos para kuha ng opinion. Yung Public Sector Advisory Council, PISAC. Yan, twice a month. Kaya ito'y insulto. Yung 100, yung 85 pesos na dalawang bigay, at paglalarawan ito ng walang pagmamalasakit ang gobyerno ito sa mga manggagawa. At ang malasakit niya ay nandun sa mga malaking negosyante. At walang nakakanoko doon sa, hindi sila naloloko manggagawa kasi hindi man nagsaselebrate ng manggagawa sa 85 pesos eh. Correct. Alam ng manggagawa na ito ay tokenism ni Marcos. Sapat na po ba o hindi ang proteksyon para sa mga riders? Siyempre hindi, di ba? Yung mga riders natin, yung sinatawag natin sa gig industry, di ba? Hindi siya ay bagong sektor na kailangan talaga na may inabot pa mga legislation and rights with respect to una. Tama ba ang nakukuha nilang kompensasyon? Kung hindi, laya. Number 2, ano ang mga proteksyon nila hazardous ang kanilang tinatrabaho? Hindi pa defined ng batas yan. Kasi medyo sa gig industry, dahil bago siyang sektor ng industriya, ang hirap pang i-classify ang ating mga gig industry workers dahil ang malaking ang yung operation niya, sila ay parang may apps lang, tapos sila ang may bit-bit ng kanilang sariling motor, tapos pwede silang hindi bumiyahe or pwedeng bumiyahe sila, nasa kanila yung pagdidetermina nun. May relative freedom. Kaya ang unang tanong dyan na kailangan na i-establish ng laban, ng actual struggle, ay sila ba, may responsibilidad ba sa kanila ang mga apps tulad ng Angkas o kaya Move It Joyride. o Joyride, di ba? At iyan ang nagiging source ng abuse sa kanila. Yan ang nagiging source. Kasi sasabihin ng mga Joyride, ng mga Move It, sila'y malaya naman sa pagbabiyahe. Tapos kung anong kinikita nila, may porsyento naman sila, wala na kayo ibang responsibilidad siya. Kundi makukuha nila doon sa share nila doon sa rides. Hindi na pag-uusapan ang 8-hour workday, overtime pay, holiday pay, lahat ng mga traditional benefits ng mga workers. Na itong mga bagay na ito, dapat i-define natin na available dapat ito sa mga gig economy workers natin. Available yung mga naipanalo ng mga benepisyo ng mga manggagawa at dapat nilang ma-demand itong mga bagay na ito. On top doon sa binibigay sa kanila sa bawat ride at yung mga safety na kailangan, mga minimum safety requirements na kailangan sa isang manggagawa at kailangan natin ng struggle. Lumaban yung mga gig economy workers natin, mga riders natin para sa kanilang karapatan at magkaroon ng legislation o magkaroon ng pagkilala sa kanilang mga karapatan. So definitely hindi sapat ang karapatan, ang mga na-enjoy ng ating gig economy. Yung gig economy na yan parang manpower agency. Para di mga abentary yung may-ari yung apps na nabubuhay sa paggalaw ng mga motor. Dapat magkaroon talaga ng legislation dyan para magkaroon ng CPA sa inaakit. Or natin nga, hindi naman warranted yung kinukuha ng mga apps na ito eh. Bakit? Middleman din lang din sila eh.
taga-connect lang sa ride. Di ba? Ang rider ang may sarili. Pero sila, milyonaryo. Oo, sila yung mayaman, di ba? Kung may sasabihin po kayo sa DOLE o sa administrasyon po ngayon, ano po yan? Sasabihin sa administrasyon, pwede ba naman na umalis na kayo sa kapangyarihan? Hindi, totoo yan. Dapat inaalis na natin sa kapangyarihan ng mga dynasties na yan. At ang ipalit natin, at posible ito, at gusto kong mapasok to sa realm of possibilities ng mga api, na kaya nating magtayo ng gobyerno ng masa. Kaya nating gawin yon na ang gobyerno natin ay responsive sa pag-a-address ng ating problema. Hindi imposible yun. Kaya lang nagiging imposible kasi wala siya sa realm of possibilities ng mismong mga aping uri. Kaya hindi siya naipaglalaban at hindi tumitindig ang masang api sa kanyang liberation ay hindi niya kasi nakikitang posible yun. Pero ang mensahe namin ni Calyodi, very consistent. Very, very consistent. Ang aming mensahe is always, posible yun. Hindi imposible na magkaroon ng gobyerno ng masa. At hindi natin kailangan umasa sa mga dinastiya. Mga dinastiya, kasi ang ginagawang alternatibo kay Marcos, dinastiya rin si Duterte. Dapat panahon na walisin natin lahat ng mga yan. Kasi wala namang gagawing solusyon yan sa ating kahirapan. Iloklok mo si Sara Duterte kung may kamuwang-muwang ba yan sa kahirapan. Hindi ka marunong magpaliwanag yan eh. Wala siyang power, wala siyang ability to articulate anything. Empty bankrupt politics parehas yan, Marcos and Duterte. Kaya mensahe sa kanila, umalis na kayo. Diba? Huwag na kayong nasa kapangyarihan, wala namang kayong kwenta. Sa akin, para ayaw kong magmensahe sa kanila eh. Kasi alam ko, hindi naman makikinig yung mas may mensahe lang ako sa taong bayan na alisin natin, i-reject natin, isumpa natin kung kinakailangan yung mga political dynasty. Dahil pag hindi, at sila pa rin, Marcos man yan, o Duterte, o iba pang political dynasty, mangyayari pa rin. Kung ano ang problema kinadarap ng bayan ngayon, mataas na presyo ng kuryente, mataas na presyo ng gasolina, mababang sahod, kontraktorisasyon, land grabbing, pagsira ng ating kalikasan, demolition, mangyayari pa uli yan. Dahil di interest nila na resolbahin niya. Kaya yun yung aking panawagan sa tao bayan. I-reject natin sila. Supa kung ano man pwede natin gawin para hindi na sila makapwesto uli sa pamahalaan.